mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkaraan ng 2 araw, bumalik si Jesus sa Galilea. Si Jesus na rin ang nagpatotoo na ang isang propeta ay hindi iginagalang sa sarili nitong bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta muli si Jesus sa Cana sa Galilea, kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Capernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan. Ang anak niyang lalaki ay may sakit at naghihingalo. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya." Ngunit sinabi ng pinuno, "Tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak." Sumagot si Jesus, "Umuwi ka na. Hindi mamamatay ang iyong anak." Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang kanyang anak. Tinanong niya ang mga iyon, anong oras nang bumuti ang kalagayan niya? "Alauna po kahapon nang siya'y mawala ng lagnat," tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, "Hindi mamamatay ang iyong anak." Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling mula sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay trust, tiwala. Sa ating paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma, patuloy tayong inaanyayahan ng salita ng Diyos na palilimin ang ating relasyon sa Kanya. Ang Kwaresma ay hindi lamang panahon ng penitensya. Ito'y panahon ng pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng ating kahinaan at mga pagsubok na pinagdaraanan. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinakita ni Jesus ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa pananampalataya ng tao. Ang isang salitang maaaring magbigay buod sa buong mensaheng ito ay tiwala. Trust. Ang Ebanghelyo ay nagsimula sa pagbabalik ni Jesus sa Galilea matapos siyang tanggapin ng mga Samaritano. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng mga tao dahil nakita na nila ang mga himala na ginawa niya sa Jerusalem. Ngunit may isang pahiwatig na ibinigay sa Jesus. Ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Ipinahihiwatig nito na ang pagtanggap ng mga tao sa kanya ay maaring nakabatay lamang sa paghanga sa kanyang mga himala, hindi sa tunay na pananampalataya. Sa gitna ng mga taong iyon ay may isang opisyal ng hari na may anak na malubhang may sakit sa Capernaum. Nang marinig niyang naroon si Jesus sa Cana ng Galilea, agad siyang pumunta upang makiusap. Ang kanyang paglalakbay ay hindi basta-basta. Ang distansya mula Capernaum hanggang Cana ay ilang oras na paglalakad. Ngunit ang isang ama na nagmamahal sa kanyang anak ay handang gawin ang lahat upang mailigtas ang kanyang anak. Pagdating niya kay Jesus, sinabi niya, "Panginoon, bumaba po kayo bago mamatay ang aking anak." Sa sandaling ito, makikita ang isang pananampalataya na nagsisimula pa lamang. Naniniwala ang ama na may kapangyarihan si Jesus.
Ngunit iniisip niya na kailangang pisikal na pumunta si Jesus sa kanyang bahay upang gumaling ang kanyang anak. Sumagot si Jesus, "Kung hindi pa kayo makakakita ng mga tanda at himala, hindi kayo maniniwala." Ang mga salitang ito ni Jesus ay isang paalala na ang pananampalataya ng tao ay madalas nakabatay sa nakikita. Gusto nating makakita ng patunay bago tayo magtiwala. To see is to believe. Ngayon ang tunay na pananampalataya ay higit pa sa nakikita. Muling nakiusap ang Ama, "Panginoon, bumaba po kayo bago mamatay ang aking anak." Sa puntong ito, ibinigay ni Jesus ang isang simpleng salita. Umuwi ka na. Hindi mamamatay ang iyong anak, buhay ang iyong anak. Walang dramatic na eksena, walang himalang ginawa sa harap ng Ama. Isang pangungusap lamang ang sinabi ni Jesus. At dito, makikita ang mahalagang sandali ng kwento. Sinabi sa Ebanghelyo, naniwala ang lalaki sa salitang sinabi ni Jesus at siya'y umuwi. Ito ang tunay na kahulugan ng tiwala. Ang lalaki ay naniwala sa salita ni Jesus kahit wala pa siyang nakikitang patunay. Hindi pa niya nakikita ang kanyang anak na gumaling. Hindi pa niya naririnig ang balita mula sa kanyang mga alipin. Ngunit pinili niyang magtiwala sa salita ni Kristo. Marami sa atin ang dumaraan sa ganitong mga karanasan. May mga sandali sa buhay na parang wala tayong nakikitang sagot sa ating mga panalangin. May mga pagkakataon na tila tahimik ang Diyos sa gitna ng ating problema. Kapag may sakit ang mahal natin sa buhay, kapag may krisis sa pamilya, kapag nahaharap tayo sa matinding pagsubok, natural na hanapin natin ang agarang himala. Ngunit ang Ebanghelyo ngayon ay nagtuturo na ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa paghihintay ng himala. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa salita ng Diyos kahit hindi pa natin nakikita ang resulta. Habang pauwi ang opisyal, sinalubong siya ng kanyang mga alipin at sinabi na gumaling na ang kanyang anak. Nang tanungin niya kung anong oras gumaling ang bata, nalaman niya na iyon mismo ang oras ng sabihin ni Jesus, "Hindi mamamatay ang iyong anak. Buhay ang iyong anak." Sa sandaling iyon, ang kanyang tiwala ay naging ganap na pananampalataya. At hindi lamang siya ang naniwala. Naniwala rin ang buong sambahayan niya. Ito ang bunga ng tunay na pananampalataya. Kapag ang isang tao ay natutong magtiwala sa Diyos, ang kanyang buhay ay nagiging patotoo na maaaring magdala ng iba sa Diyos. Ang ating Ebanghelyo ay isang paalala sa ating lahat na ang buhay Kristiyano ay buhay na pagtitiwala. Hindi lahat ng ating hinihiling ay agad nating makikita. Hindi lahat ng ating tanong ay agad masasagot. Ngunit ang Diyos palaging tapat sa kanyang salita. Ang Kwaresma ay panahon upang palalimin ang ating tiwala sa Diyos. Kapag tayo nagdarasal, nag-aayuno, at nagkakawang gawa, hindi lamang natin ginagawa ang mga ito bilang ritual. Ginagawa natin ang mga ito bilang tanda ng ating pagtitiwala sa Diyos na gumagawa sa ating buhay kahit hindi natin nakikita ang lahat. Sa huli, ang tanong para sa bawat isa sa atin ay ito: naniniwala ba tayo sa Diyos kapag mahimala lamang? O natututo ba tayo magtiwala sa Kanya kahit sa gitna ng katahimikan? Sapagat ang tunay na pananampalataya'y nagsisimula sa isang simpleng hakbang, ang magtiwala sa salita ni Kristo.
Mga kapatid, sama-sama tayong magnilay. Sa mga pagsubok ng ating buhay, kaya ba natin magtiwala sa Diyos kahit hindi pa natin nakikita ang sagot sa ating mga panalangin? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Sa mga sandaling kami ay natatakot o nag-aalinlangan, paalalahanan mo kami na ang iyong salita ay totoo at tapat. Palalimin mo ang aming pananampalataya upang kami ay makalakad sa buhay ng may tiwala sa iyong pag-ibig at kapangyarihan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.